Magandang araw, ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong February 6. Betrayal can be God's redirection. Joseph and Betrayal na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 37 verse 18 to 20. Ang sabi po ay, "But they saw him in the distance, and before he reached them, they plotted to kill him. Here comes the dreamer," they said to each other. "Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns, and, and say that a ferocious animal devoured him. Then we will see what comes of his dreams." Uh, Narinig natin ang salitang betrayal, automatic masakit agad. Lalo na kung nanggaling ito sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, pamilya, kaibigan, o mga taong akala natin ay kakampi natin. Ganyan din ang nararanasan ni Joseph sa Genesis chapter 37. Hindi siya pinagkalulunan ng kaaway, kundi ng sarili niyang mga kapatid. Mga taong dapat sana ay nagpaprotekta sa kanya, sila pa ang nagtulak sa kanya pababa. Ang first teaching is, betrayal hurts most when it comes from those closest to you. Mas masakit ang betrayal hindi dahil sa ginawa lang, kundi dahil sa sino yung gumawa. Kung isang hero ang nanakit sa atin, madali pa natin tanggapin. Pero kapag kapamilya o malapit na kaibigan, doon talaga tumatagos ang sakit. Si Joseph pinagtawanan, kinamuhian at ibinenta na parang wala lang. Pero kahit ganun, makikita natin na hindi siya sinukuha ng Diyos. Second, betrayal reveals the hearts of the betrayers. Ang betrayal ay hindi lang tungkol sa nasaktan. Ito rin ay nagpapakita ng tunay na laman ng puso ng nanakit. Sa kaso ng mga kapatid ni Joseph, lumabas ang inggit, galit at pride. Minsan, pinapayagan ng Diyos ang betrayal, hindi dahil para sirain tayo, kundi para ipakita kung sino talaga ang dapat nating pagkatiwalaan at kung sino ang hindi. Masakit man, pero may revelation na kasama. At ang last, betrayal can be God's means of redirection. Kung hindi pinagkalulo si Joseph, hindi siya mapupunta sa Ehipto. Kung hindi siya napunta sa Ehipto, hindi siya magiging instrumento ng Diyos para iligtas ang maraming buhay, pati na sarili niyang pamilya. What people meant for harm, God used for a greater purpose. Hindi ito excuse sa maling ginawa ng mga tao, pero patunay ito na mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa sakit na ninararanas natin ngayon. Yun lamang po.